Yun, what's up mga kapangil? Update tayo sa ating cauliflower, broccoli, Chinese cabbage mga kapangil. So, ito yung broccoli. ito yung cauliflower mga kapangil, cauliflower to. And hanggang doon sa tusok na yun, cauliflower. Tapos doon banda ay broccoli. Ayan. Dito banda broccoli. Pang isang-isa yung tumubo. Ayan, pa isa-isa. Kasi problema dito inapakan na naman. Noon baka, ngayon kalabaw na. Kalabaw na yung kumapit. Yung mga kalabaw kasi na walang tali. So kahapon ako dito ba, di na ako nag-vlog. Ganyan ko yung mga kasi hindi nakakalabas yung mga puto. Yan, hindi nakakatubo ng maayos kasi nasisiksik ng ulan. Alam niyo naman dito sa lugar namin talagang grabe yung ulan. Minsan lang umaraw tapos diretso na naman. Sa ibang lugar, nako, sobra namang init daw. Pero ganyan talaga yung panahon natin dito sa Pilipinas, no. Hindi magkakaparehas yung tag-ulan, summer tsaka yan. Uy, yan, umulan na naman. Umulan na naman mga kapangil. Yun, matindi talaga itong mga kapangil, itong pechay. Kahit hindi mo tinatakpan talagang lumalaban, no. Talagang na sila, nagbibitak na. Meaning nag-sprout na sila mga kapangil, no. Nag-uumpisa na silang yung ugat nila pumapasok na sa lupa. Pero hindi nyo makita kasi very tiny sila. At etong sitaw naman natin tsaka patola, tumubo na. Ito na yung huling araw na may tutubo dapat mga kapangil. So yan, makita nyo yan. So yung mga wala dyan mga kapangil ay hindi na tumubo, namatay na or nabulok. Tulad nito, ayan tumubo nga mga kapangil, tumubo nga siya kaso nabulok naman siya sa taas. Yan yung papalitan natin sa tabi. Taasan na natin kasi ayon sa forecast diretso na naman yung ulan mga kapangil. So lalagyan natin yan ng buto. Kakatanggal ko lang ng kapote ko kanina, ayun na naman yung ulan. Kapote na yung aking yan, may buto tayo dito na sobra noong nakaraang nagtanim tayo. So may isa pa tayong doon, isa pa tayong lata doon. So ganyan. Kaya dito sa amin walang nagtatanim kapag ganito ng sitaw, kapag ganito na ang panahon. Halos wala na talagang nagtatanim. Ito, buhay yung isa, namatay yung isa, pero papatabihan natin. Ito na lang. Yan, yung gaganda ng ng dahon. Yan. Tapos mamaya dun sa ating patola natin to. Matibay yung sitaw pero kapag ganitong panahon, nako, mahirap ka makapagpatubo. Buti na lang nagyan natin ng inelevate natin. Nakatubo na nga pero namamatay pa rin. Pero ayos lang, marami nang tumubo mga kapangil. Gaganda ng So ganoon pa din mga kapangil, maulan pa rin. At ang ginagawa ko ngayon, tapos ko na yung sitaw na hulipan or sugutan. Ginagawa ko dito sa ating patolahan, dun sa gitna-gitna o pagitan ng mga tanim ay
hinuhukayan ko para lagyan ulit natin ng buto mga kapangil, no? At tapos lagyan natin ng basal na manure. And then didiligan natin ng microorganisms, no, para sa lupa. Dito mga kapangil, hindi pa kami gumamit ng chemical mga kapangil, no? Chemical fertilizer. Hindi pa ako gumamit ng chemical na foliar, mga pang spray, hindi pa ako gumamit. At since naman ngayon tag-ulan, gagamit tayo ng mga pang spray na titimplahin natin at gagawin natin na organic mga kapangil, no? Subukan natin kasi madalang pa naman yung mga insekto dito sa mga bukid-bukid na to kapag tag-ulan mga kapangil, no? Kokonti lang, although meron pero kokonti lang. So sa tag-init talaga marami yan, lalo't pat maraming nag-spray na nakatanim na nag-spray na mga kapangil, gagamit sila ng mga insecticide na malalakas sa bawat tanim nila mga kapangil. So mangyayari yung mga ibang insekto lilipat sa hindi na sprayan, di ba? So yung mga iba naman pag lumipat sa kanila mag-spray ulit sila mga kapangil, no? So ang practice kasi dito sa amin ay talagang chemicals ang ginagamit dito. So tayo pa rin ang inyong lingkod mga kapangil, tayo pa lang ang unang sumusubok na gumamit ng organic na sa pagtatanim, no? So hindi ko naman sinasabing purong organic kasi mahirap pa mag-convert mga kapangil, no, sa patungo sa papuntang organic, lalo na yung mga katabing bukid mo ay puro synthetic, puro chemicals ang ginagamit. So yun, tinatry natin for the safety ng ating consumer, tapos for the safety na rin ng ating pamilya dahil kumakain din kami niyan mga kapangil, no? Sinasabi ko to mga kapangil para alam nyo yung journey ng ating pagtatanim. At so ay yung mga damo na yan, dati yung mga damo na yan mga kapangil ay kinaiinisan kong tumubo. Pero ngayon para sa akin mga damo na yan mga kapangil ay napaka laking tulong na sa pagtatanim natin ng gulay, since susubok tayo ng organic, no mga kapangil. Dati in-sprayin ko pa yan ng ng mga pangdamo, so para mamatay. So ang ginagamit doon glyphosate, at ayon sa pag-aaral ang glyphosate ay tawag nito, may epekto din sa ating kalusugan. Hindi man direkta na pupunta sa tanim mga kapangil. So yung kasi pumupunta sa mismong lupa yung gamot na yon. So ngayon tinatry natin kung may mapasunod ako na mga farmer dito na mag-organic. Ang disadvantage ng organic kasi mga kapangil ay ma-effort, maraming gawain sa pag-organic kasi marami talagang halos triple yung effort na gagawin mo. Unlike sa chemical, bibili ka lang, timplahin mo na, pwede mo nang i-apply mga kapangil. So dito sa organic kasi talagang talagang maraming step procedures, no? So pero anyway, sinusubukan natin, no? Okay. Plan ko din in the future mga kapangil kung mabayaran na din natin to. Mahirap kasi magbayad pa ngayon kasi ang hirap mag-ipon ngayon. Plan ko in the future ay makapag-convert ng talagang organic, 100% na organic na taniman para makapagpa-certify tayo, no mga kapangil. So ayun, okay, try natin. Yan, tanghalian tapos na mga kapangil. Nakakapote ako kasi umulan na naman kanina. So tatanggalin na naman natin kasi wala na naman ulan. Ilang ulan na ba yung nabanggit ko ngayong araw? May dala akong baso, tapos kape. So ito mga kapangil, yan, try natin siyang itanim, itong sayote. Subukan din natin dito sa lugar natin kung ayos ba magtanim ng sayote
para maiba naman yung ano, yung klase ng mga gulay natin dito na tinatanim. Para iba-iba, no? Hindi lang yung sabi ko nga na yun na lang din ang itatanim namin dito. So subukan natin. It takes someone lang na ano, na mag-try para makita yung ano, yung kakahinatnan, no? So try natin. Anyway, palabas na yung ano, kanyang buto. Nagtry ako noon nung doon pa kami yung kubo namin, sa unang kubo pa nagtry ako, nagtanim noon yung may sprout na talaga. Kaso nga lang summer noon mga kapangil, at hindi lumaki naman, kaso nalanta. Yan, so try natin. So I'm going to put here mga kapangil yung ating lambot ng lupa, yung sayoting itatanim. Pwede dito, pwede rin doon, basta hindi mabulok. Okay, dito yan, dito sa mga nade-decompose na ano, na ayan, pwede natin ano, ipunin to. Yan, pa-decompose na yan. So dito natin siya ilagay. Okay, tapos diligan natin mamaya ng microorganisms. Nilipat ko na lang mga kapangil, no? So we need your ano mga kapangil, yung knowledge about sa sayote. I need it. Baka mabahagian nyo kami ng ano, mabahagian nyo ako ng idea about sa pagtatanim ng sayote. Sigurado marami din sa inyo may alam. Paano ba siya ano, ilatag? Kaya patupo na siya. Ilatag ko lang din. Natin ang harang mga kapangil. Kapag tumubo yan, kukuha pa tayo ulit ng ano, itatanim natin. So maglagay tayo ng organic sa ating ano, pagitan ng mga tanim. Mamaya papakita ko yung mga ano, mga tumubong mga patola. Mahirap mamatay ang ano ngayon, mga damo sa tag-ulan. Kahit rotorin mo, dyan pa rin. Basang basa pa. Nga pala mga kapangil, so nga pala lang, hanin ko lang ano, kasi ngayon lang ako nagkaroon ng time magbasa ng ano, ng comment. May comment pala doon na ano, bigyan ko ng bota si Kuya Jeff tsaka si Alod. Si Kuya Jeff mga kapangil, may bota siya sarili. So hindi niya ginagamit kapag nagano siya, nagtatrabaho siya sa bukid kasi mabigat daw. Tapos hindi siya sanay na magbota, at kapag nagbobota siya, madaling araw lang siya nagbobota kapag lumalabas. Kasi para sa protection niya daw sa ahas. Pero kapag ganito, kahit putik-putik na ganito, hindi siya nagbobota kasi hindi siya sanay. Si Alod naman, dalawa yung bota ko kasi mga kapangil. Yung isa pinagamit ko kay Alod,
ayaw niya. Hindi din daw siya sanay mga kapangil. So ako lang nagboboda kasi ano yung ingron ko napapasukan ng ano at ng lupa dito sa aking hinlalaki sa aking paa. Masakit mga kapangil, parang nagnana sorry sa mga nanonood dyan, kumakain pasintabi, may nana na parang na i-infection mga kapangil, kaya ako nabobota. Hindi naman dati hindi naman dati. So tuloy lang natin to, lagyan ng mga lahat ng organic na pataba. Okay. Ayun mga kapangil, kita nyo, nilagyan ko ng ganito mga kapangil, parang ginagawa ko siyang parang hill, parang bundok, para dito bumagsak yung mga tubig pag umulan, kasi talagang napapahirapan yung mga lupa, sobrang nabababad sa ulan. Ang nangyayari mga kapangil, mga kapangil, yung tinanim nating mga buto, yung iba na bulok. So dahil nababad, no, malamig, nababad, yun, nabulok. Pag hindi kasi mainit mga kapangil, hindi siya makakapag ugat. So hindi siya, yung iba mga kapangil namatay, nabulok, yung iba naman nabuhay. At ito sila mga kapangil, tignan nyo man kung kaano ka gaganda yung kanyang mga dahon mga kapangil, haba, ang lalapad, yan, ganyan kalapad mga kapangil yung ating mga dalawang seed leaf pa lang to mga kapangil, kaso ganyan kalapad. Yan, ito lalaki mga kapangil, yan, kahit hindi tayo nakapagbasal ng synthetic or ng chemical, maganda yung tubo niya mga kapangil. Yan. Ayan. Uy. Ayan, ano pa tayo dyan? O yan, marami naman tumubo mga kapangil. So natapos ko na nga yung ay lagyan ng ganito. Yung isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Dalawa na lang na plat mga kapangil. Yung sa pagitan ng hindi tumubo, lalagyan natin. Yan. Tayo muna. Medyo nakakangawit din, tsaka ayan, ulan naman. Thank you Lord. At least may ulan. Mahirap naman yung laging naaraw. Okay, sumisilip-silip naman si Haring Araw mga kapangil. Kaso nga lang maula. Ayan siya Ay. Ayan. Magkakape tayo mga kapangil. Tiyaga lang mga kapangil, tiyaga lang talaga sa pagtatanim, nga lalo na kapag ganitong panahon, maulan. Yung nga pala mga kapangil, wala sila Kuya Jeff tsaka si Alod. Kuya Jeff may may hangover pa. Pero ayos lang naman yan, kasi December 25 kahapon, nag-inom naman sila, which is siyempre na sila saya-saya naman, kasi may mga dumating yung nagtipon-tipon yung mga family nila or mga pinsans nila na yung kapatid ng basta yung first degree cousins nila nagtipon-tipon kahapon. Tapos si Kuya Jack kasi nasa ko lang siya, third degree cousin mga kapangil, tsaka magkalayo kami ng bahay, medyo malayo din, mga nasa 300 meters mga kapangil. Yun, okay na yata, malapit na. Si Alod, ewan ko, kasi sabi niya diretso na siya sa 20, sabi niya sa 23 diretso na siyang papasok mga kapangil. Anyway, ganito pa naman yung panahon,
Mahirap din maggawa sa bukid. Nasabi ko mga kapangil kasi baka tanungin nyo syempre inunaan ko na kayo. Ayun ayun, okay na naman. Yan, so yun mga kapangil, tara na. At ako'y manguha pa rin pala ng ating mga okra na uulamin mga kapangil, no? So since maliliit pa itong mga okra natin, yan, hingi muna tayo kay Uncle Jong kasi may mga okra pa siya mga kapangil, no? Hingi muna Uncle. Ipapaalam ko na lang mamaya kapag nakakuha na ako. Wala siya dito So yan, ito yung iniwan ng mga bagyo. Yan, yung mga iniwan nila. Parang wala konti lang. Ay nga pala, market day ngayon mga kapangil. Nagpitas pala sila. Maliliit mga kapangil. Maliliit pero masarap. Kuha na lang tayo ng mga 10 piraso lang mga kapangil. Tig-5 lang kami ni Kakoks. Ayan, 2, 3, 4. Yun, hindi na ikuha ng Uncle. 5 pa. 5, 6, 4 na lang. 6, 7, 3 pa. Wala talaga. 8, 9. Isa na lang mga kapangil. So isa na lang. Ano kaya ang maswerteng mapipitas natin dito? Ang kalaparte. 10, ika-10. Wala nang ika-10. Maraming bunga kaso maliliit pa mga kapangil. Ayun, 10. Okay, so yun, goodbye na mga kapangil. Salamat pa rin sa panonood syempre, at ingat kayo palagi. Bye bye.